Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1481 hanggang Kabanata 1490. Kabanata 1481. Patuloy na dumating ang kakilakilabot na grabidad. Muli na namang umakyat ng isang hakbang ang napakabibigat ng mga paa ni Yehan. Ika-6 na hakbang. Ika-7 hakbang. Nang makarating si Yehan sa ika-8 hakbang, ang grabidad dito ay umabot na sa nakakatakot na 9.8 beses. Kahit na 2 hakbang na lamang si Yehan mula sa ika-10 palapag, ang 2 hakbang na ito ay parang isang malaking hukay, mahirap tawirin. Inumin. Bigla, sumigaw ng malakas si Yehan, at umakyat ng mabilis. Gamit ang isang pagsabog, ang kanyang katawan ay tumayo sa ika-9 na hakbang na parang isang tore na bakal. Sa sumunod na sandali, isang bangkos ng dugo ang lumabas sa bibig ni Yehan, at pagdating niya rito, ay 9.9 na beses na ang nakakatakot na grabidad, at malapit nang umabot sa 10 beses na grabidad. At basta't malampasan ang huling hakbang na ito, malilikha ni Yehan ang isang alamat at makakarating sa isang bagong taas na walang sino man ang makakapantay noon. Malamig ang mga mata ni Yehan, at may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Napakasakit pumasok sa ika-10 palapag, ngunit ito na lamang ang huling hakbang, kahit na mahirap, hindi pipiliin ni Yehan na sumuko. Ganoon nga, matapos tumayo ng tahimik si Yehan sa ika-9 na hakbang sa loob ng 1 oras, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paa, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag, at siya ay hakbang na pumasok sa ika-10 palapag. Boom! Habang si Yehan ay humakbang sa ika-10 palapag, sa isang iglap, ang 10 beses na grabidad ay pumindot sa kanyang katawan, na nagdulot kay Yehan na muling samuka ng isang bangkos ng dugo, at ang kanyang mukha ay naging napakaputla. Ilang segundo lamang ang lumipas bago nawala ang katawan ni Yehan na parang bula, na nagdulot sa pagod na katawan ni Yehan na agad na makaramdam ng labis na gone. Ngunit sa oras na ito, sa ika-10 palapag, isang nakakatakot na presyon ng paggamit ng espada ang biglang bumagsak, tinatakpan ang buong espasyo ng ika-10 palapag, at tinatakpan din si Yehan na pumasok dito. Rumble! Bigla, sa sandaling ito, ang buong tore ng Jansen ay nanginginig ng malakas, na parang may darating na lindol, na parang sa sandaling ito, ang tore ng Jansen na tumayo ng 1,000 taon ay guguho. Ang paggalaw na ito ay agad na nakakuha ng pansin ng maraming tao. Sabay-sabay na nanginginig ang kanilang mga mata, at tumingin sila sa nanginginig na tore ng Jansen. Kasabay nito, ang mga tao sa loob ng tore ng Jansen ay nagulat din sa paggalaw na ito. Nagulat sila, nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at dali-daling tumayo at umalis sa tore ng Jansen. Ano ang nangyayari? Bakit biglang naging hindi mapakali ang tore ng Swordmaster? Parang guguho na. May nangyaring kakaiba ba? Sa pagitan ng langit at lupa, maraming mga mata ang nakatitig sa tore ng Jansen, na may mga nakakagulat na ekspresyon, tulad ng kasalukuyang sitwasyon, ngunit hindi ito kailanman lumitaw, kaya sa loob ng ilang sandali, hindi maunawaan ng lahat kung ano ang nangyari. Sa harap ng bantayog ng Jansen, ang mga mata ng matandang nakaupo na nakadapa sa banig ay bahagyang nakatuon, at ang kanyang mga mata ay biglang napunta sa tuktok ng tore ng Jansen. Ang ika-10 palapag ay tumingin, at sa isang iglap, ang mga hibla ng maliwanag na liwanag ay lumabas mula sa kanyang maulap na mga mata, parang may inaasahan siya. Gayunpaman, nang ang lahat ng mga mata ng mundong ito ay nakatuon sa tore ng Jansen, ang mahiwagang bagong kapangyarihan ay kumalat muli sa bantayog ng Jansen, at ang pangalan ni Yehan ay dahan-daang nawala sa 2 panig. Isang listahan ng higit sa 100 kilalang pangalan. Naramdaman ito, ang mga mata ng matanda ay biglang napunta sa bantayog ng Jansen, at pagkatapos, nakita niya ang 2 masigla at makapangyarihang mga karakter na direktang lumitaw sa tuktok ng bantayog ng Jansen. Ang 2 karakter na iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa Jansen. Anumang iba pang mga font sa tablet ay dapat na nakabold, nakatayo ng mag-isa sa itaas ng mga apelyido ng lahat ng mga henyo, na parang nasa tuktok sila, nakatingin sa anumang henyo na maaaring mag-iwan ng kanilang mga pangalan sa tablet ng Jansen sa loob ng libu-libong taon. Ang ika-10 palapag. Nang makita ito, ang matanda ay biglang tumayo mula sa banig, at ang malalakas na pagyanig ay sunod-sunod na lumitaw sa kanyang matandang mukha. Tignan ninyo ang bantayog ng Jansen, may isa pang pangalan dito.
Sa sandaling ito, may isang nakakita rin sa eksena sa bantayog ng Jansen, at ang nakakagulat na tinig ay agad na umalingaw sa bahaging ito ng langit at lupa. Ito ay, pagpasok sa ikasampung palapag, si Yehan iyon. Sa isang iglap, ang buong mundo ay tila medyo nababaliw, at lahat ng mga mata ay nakatitig sa dalawang masigla at makapangyarihang mga karakter sa tuktok ng estela ng Jansen. Ang dalawang karakter na ito ay nagbigay sa lahat ng isang pakiramdam ng pagtingin pababa sa lahat ng nilalang sa mundo, na parang ang dalawang salitang iyon, na kumakatawan sa isang henerasyon ng kay-abangan, ay ipinanganak. Siya nga, pumasok sa ikasampung palapag, paano nagawa ng taong ito? Pagsira ng mga record at paglikha ng mga alamat, ang ikasampung palapag, na walang nakapasok sa loob ng libu-libong taon, ay sa wakas ay napasukan ngayon. Ang taong ito ay tiyak na isang napaka-perverted na tao. Kung pumasok siya sa ikasyam na palapag, ang kanyang talento ay hindi kasing ganda ng mga kailihen Tian, Du Guo, at Yan Yulan. Ngunit sa sandaling ito, pumasok siya sa ikasyam na palapag. Sa ikasampung palapag, gamit ang kanyang talento at potensyal, siya ay tiyak na karapat-dapat na lampasan ang tatlong ito at maging ang pinakamainit na numero 1 Evildor sa aking Yaoguang domain. Magmadali, pumunta at ipaalam kay Chenielo na may sumire ng isang record na walang nakabasag sa nakalipas na 1,000 taon at lumikha ng isang himala. Si Chenielo, na nag-iipon at nag-iipon ng mga ranggo ng mga talento, ay tiyak na magiging interesado. Maaaring mangyari ito sa buong listahan ng mga bayani, pagbabago. Kabanata 1482. Sa pagitan ng langit at lupa, ang nakakagulat na tunog ay parang isang alon, sunod-sunod na alon. Ang ikasampung palapag ng tore ng Jansen ay nasira, at isang himala ang nangyari. Sa sandaling ito, may isang taong nagpunta na upang ipaalam sa tore ng Chenny. Sa pasukan ng tore ng Jansen, yaong mga pumasok dito ay sunod-sunod ding lumabas. Ang mainit na kapaligiran sa labas ay nagdulot sa kanila ng pagtataka, at tiningnan din nila ang bantayog ng Jansen sa unang pagkakataon. Agad, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa dalawang napakakinang na pangalan sa tuktok ng bantayog ng Jansen. May isang pumasok sa ikasampung palapag. Nagulat ang ekspresyon ni Zhou Ying, at gayon din sina Chen Jisho at Mu Qing. Tinitingnan ng dalawang masigla at makapangyarihang pangalan sa itaas, naisip nilang lahat ang parehong tao sa sandaling ito, dahil walang sinuman ang pumasok sa ikapitong palapag kamakailan lamang, isang tao lamang ang pumasok dito, ang binata na may sirang braso, at siya lamang ang makakapasok sa ikasampung palapag. Si Yehan, sa ikasampung palapag, bukod kina Zhou Ying at sa tatlo pa, walang sino man ang nakapasok sa ikapitong palapag ng tore ng Swordmaster, maliban sa lalaking may sirang braso. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ng mga henyo sa ika-6 na palapag. Sa sandaling ito, malungkot ang ekspresyon ni Hua Jian, at ang kanyang mga mata ay parang mga espada, nakatitig sa dalawang pangalan sa bantayog ni Jianzun na nagparamdam sa kanya ng labis na ningning. Sisiw na lalaki, bakit siya pumasok sa ikasampung palapag? Anong karapatan ang meron siya? Puno ng inggit ang mga mata ni Hua Jian. Siyempre, mas kinapopootan niya si Yehan dahil sa pagpapahiya sa kanya sa harap ng mga henyo sa ika-6 na palapag. Whoosh whoosh! Sa oras na ito, may mga figure sa langit at lupa na nagmamadaling papunta sa bantayog ng Jansen, at sa wakas, 3 figure ang tumayo sa kawalan, at ang kanilang mga mata ay tumingin din sa bantayog ng Jansen. 1,000 taon na ang lumipas, at may isang taong pumasok na sa ikasampung palapag ng tore ng Jianzun. Ang mga nakakagulat na kulay ay kumikislap sa 3 mata. Bagamat ang pangalan sa tuktok ng bantayog ng Jansen ay napakakaiba sa kanila, pagkatapos ng araw na ito, ang kakaibang pangalang ito ay tiyak na ikakalat sa buong Yaoguang sa maikling panahon. Domain, dahil ang may-ari ng pangalang ito ay lumikha ng isang himala na walang sino man ang nakalikha sa loob ng libu-libong taon. Ang mga tao mula sa tore ng Chenny ay nandito na. Nang makita ang pagdating ng 3 taong ito, ang mga mata ng lahat ay sunod-sunod na tumingin sa kanila, at pagkatapos ay ang kanilang mga mata ay napunta sa estela ng Jansen. Sa ngayon, ang dalawang salitang pinag-uusapan ng lahat ay kumakatawan sa isang henerasyon ng kay-abangan na ipinanganak mula sa wala. Ang kanyang ranggo sa bantayog ng Jansen ay nakahihigit sa lahat ng mga henyo na nakapag-iwan ng kanilang mga pangalan sa bantayog ng Jansen sa loob ng libu-libong taon. Agad, ang 3 mga titig sa kawalan ay tumingin sa ikasampung palapag ng tore ng Jansen. Sa sandaling ito, ang panginginig ay unti-unting hamina, at ang intensyon ng espada ay umakyat sa langit, at ang nanginginig na tore ng Jansen ay nakabawi ng katahimikan.
Bigla, sa sandaling tumigil ang pagyanig ng tore ng Jansen, nakita ko ang isang pintuan na naglalabas ng mabigat na sinaunang kapaligiran sa ikasampung palapag ng tore ng Jansen. Sa oras na ito, dahan-dahan itong bumukas. Hindi pa ito nabubuksan mula noon, ngunit sa sandaling ito ang unang pagkakataon na ito ay binuksan sa harap ng mundo. Ang pinto sa ikasampung palapag ay bukas. Nang makita ito, sa harap ng tore ng Jansen, lahat ay nagtaas ng kanilang mga ulo at tumitig sa ikasampung palapag ng tore ng Jansen. Mula nang umiral ang tore ng Jansen, walang sino man ang nakabukas nito. Ngayon, ito ay maalikabok. Ang pintuang may 1,000 taong gulang ay sa wakas ay binuksan para sa isang tao. Sa sandaling ito, inaasahan ng lahat, pinapanood ang dahan-daang bumukas na pintuan, ang henyo na pumasok sa ikasampung palapag ng tore ng Jansen ay lalabas mula sa bumukas na pintuan. Gayunpaman, si Yehan, na kasalukuyang nasa ikasampung palapag ng tore ng Swordmaster, ay hindi nagpapakita ng anumang senyales na lalabas, dahil sa sandaling pumasok siya sa ikasampung palapag, ang lahat ng grabidad na pumipindot kay Yehan ay nawala, at pinalitan ng isang nakakatakot na puwersa ng espada na sumasakop sa buong espasyo sa ikasampung palapag. Nakatayo dito, nadama ni Yehan ang nakakatakot na puwersa ng espada na sumasakop sa paligid. Dito, tila nakaramdam siya ng isang hindi pangkaraniwang intensyon ng espada. Ang intensyon ng espada na ito ay napakalawak na nagparamdam sa mga tao na parang nasa isang kalawakan sila. Hindi katakataka na ang tore ng Swordmaster ay puno ng intensyon ng espada. Lumalabas na ang ikasampung palapag ay may intensyon ng espada na naunawaan ng walang talong Swordmaster. Naisip ni Yehan. Mula nang makarating siya sa tore ng Swordmaster, nadama ni Yehan ang pag-iral ng intensyon ng espada na ito, orihinal na naisip ni Yehan na ang tore ng Swordmaster ay may sariling intensyon ng espada. Gayunpaman, ang intensyon ng espada na ito ay iniwan ni Unbeaten Swordmaster noon pa man. Agad, ang mga mata ni Yehan ay patuloy na tumingin sa espasyo sa ikasampung palapag. Sa oras na ito, ang mga mata ni Yehan ay napunta sa isang pader dahil may isang larawan na nakasabit sa pader na iyon. Isang napakagandang babae, nakasuot ng puting mahabang damit, ay napakaganda na hindi magiging isang pagmamalabas na ilarawan ito bilang isang isdang nahulog sa isang ligaw na gansa. Sa unang tingin, naaakit si Yehan sa babae sa larawang ito, at hindi mapigil ang mailibing sa magandang mukha ng babae. Isang kakaibang babae, hindi ko talaga alam kung umiiral ba ito sa mundong ito. Bamantong hininga si Yehan sa kanyang puso. Lumapit siya sa harap ng larawan at maingat na pinagmasdan ang larawan. Parang naramdaman ni Yehan na ang babae sa larawan ay buhay. Isang pakiramdam na nabubuhay. Isang bulaklak, isang mundo, isang dahon, isang body. Ang titig ni Yehan ay nakatuon sa lagda ng larawang ito. Maliban sa babaeng napakaganda na hindi siya makakain ng mga paputok, 2 linya lamang ng mga salita sa buong larawan, at walang ibang impormasyon ang naiwan. Matapos pagmasdan ni Yehan ng ilang sandali, hindi pa rin niya nakita ang anumang ibang mga pahiwatig mula sa larawang ito, na parang ang larawang ito ay parang isang ordinaryong larawan, at walang kakaiba dito. Gayunpaman, sabihin ng direkta kay Yehan na ang larawang ito ay hindi pangkaraniwan, at ito ay hindi pangkaraniwan na maaari itong ilagay sa ikasampung palapag, isang lugar na walang sino man ang nakarating. Agad, kinuha ni Yehan ang larawan at naghanda na pag-aralan ito sa hinaharap. Sa ngayon, ang ikasampung palapag ng tore ng Swordmaster ay puno ng nakakatakot na puwersa ng kendo. Ito ay isang alon ng intensyon ng espada na nagparamdam kay Yehan na ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan sa kanyang kamalayan ay magsisimulang hawakan ang intensyon ng espada na ito. Umilo ito, na parang gusto nitong sumama sa intensyon ng espada na ito. Hindi ko alam kung mapapabuti ba ng intensyon ng espada dito ang aking intensyon ng espada ng buhay at kamatayan. Lumakad si Yehan sa gitna ng bulwagan at umupo ng nakadapa, pumikit, at nagsimulang ilipat ang hindi mapakilang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan sa dagat ng kamalayan. Kabanata 1483. Ang kaluluwa ng espada ng buhay at kamatayan sa kamalayan ni Yehan ay gamuulo. Sa isang iglap, ang mga hibla ng intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay kumalat mula sa katawan ni Yehan, na nagsasama sa intensyon ng espada sa ikasampung espasyo. Pagkatapos, nadama ni Yehan, habang ang kanyang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay kumalat sa espasyo ng ikasampung palapag, sa ilalim ng banggaan ng 2 intensyon ng espada, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting lumitaw sa kanyang isipan. Ang pakiramdam na ito ay parang 2 sangkap na may magkaibang katangian, na maaaring perpektong pagsamahin, anuman ang isa't isa.
Ang intensyon ng espada na iniwan ni Unbeaten Swordmaster ay puno ng katwiran, ito ay isang dalisay na katwiran ng langit at lupa, habang ang intensyon ng espada ni Yehan ay puno ng dalawang katangian ng buhay at kamatayan. Sa proseso, nadama rin ni Yehan ang isang makapangyarihang aura na siya lamang ang mayroon sa mundo, at ang kay-abangan na ito ay nagmumula sa kanyang pagtitiyaga sa paraan ng espada. Ang paggamit ng espada ng Invincible Swordmaster ay walang kapantay na sa parehong larangan noon pa man. Pag-iral, at dahil na rin dito, siya ay naging isa sa tatlong may titulong Swordmaster sa Southern God Territory, at ang kanyang reputasyon ay nagpaguho sa mundo. Ang totoo lang ay ang paggamit ng espada ni Unbeaten Swordmaster ay sumusunod sa isang makapangyarihang landas, na may katwiran at kadakilaan, ngunit hindi pa rin naunawaan ni Yehan kung saang direksyon dapat umunlad ang kanyang paggamit ng espada. Unti-unti, sa pagkakatugma ng dalawang intensyon ng espada, nadama ni Yehan ang makapangyarihan, matuwid, at masama tulad ng puot sa intensyon ng espada ng Unbeaten Swordmaster. Sa harap ng anumang hangin at ulan, hinawakan ko ang aking espada at tinanong ang langit, at hindi kailanman natalo ang espada ng Unbeaten Master Sword. Hindi inaasahan, nadama ni Yehan na ang isa pang partido ay isang matuwid at matigas ang ulo na mandirigma, na kumilos ayon sa kanyang puso at walang pinagsisisihan sa kanyang puso. Unti-unti, tila may kaunting pag-unawa si Yehan sa kanyang puso, at hindi siya nahiya sa kanyang sarili, ngunit ano ang dapat niyang gawin upang maging karapat-dapat sa lahat ng paghihirap na kanyang nagawa. Bigla, sa isipan ni Yehan, ang mga figure ay kumikislap sa kanyang isipan sa sandaling ito. Kasama sa mga taong ito ang mga magulang ni Yehan, kasintahan, matatanda, mga kapatid, at yaong mga nagsikap para sa kanya. Kinislap sa isipan ni Yehan isa-isa. Iniisip ang pagkamatay ng baliw sa labanan, sina Jian Huang at ang madungis na matandang lalaki na malupit na kinukunan ng kanilang mga mata at dila, iniisip si Ye Qing na hindi pa natagpuan. Bigla, tila naunawaan ni Yehan kung saan dapat pumunta ang kanyang paggamit ng espada. Ang kanyang espada ay hindi ginamit upang pumatay, ngunit upang protektahan ang mga taong nasa paligid niya, at pumatay para sa kapakanan ng proteksyon. Ito ang landas ni Yehan. Ang paraan upang pumunta. Ang paraan upang protektahan. Ang puso ni Yehan ay unti-unting naging malinaw, at bigla, sa espasyo sa ikasampung palapag ng tore ng Swordmaster, ang dalawang intensyon ng espada ay nagsimulang magulong. Sa isang sandali, ang dalawang intensyon ng espada na ito ay nag-resonate. Sa loob ng dagat ng kamalayan ni Yehan, ang kaluluwa ng espada ng buhay at kamatayan ay mabilis na lumalaki, at ang aura na iyon ay lalong lumalakas. Buzz. Ang mga alon ng makapangyarihang aura ng Kendo ay patuloy na inilabas mula sa katawan ni Yehan, na nagparamdam kay Yehan na parang isang matalim na espada na lumabas sa talim nito. Sa ilalim ng resonance ng intensyon ng espada, ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ni Yehan ay sumire sa antas ng unang order na intensyon ng espada at na-promote sa pangalawang order na intensyon ng espada. Naramdaman ito, unti-unting binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata, at ang magulong kaluluwa ng espada ng buhay at kamatayan sa dagat ng kamalayan ay dahan-daang humupa. Pangalawang antas na intensyon ng espada. May ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan. Ang tore ng Swordmaster ay hindi walang kabuluhan. Hindi bababa sa pinahihintulutan siya nitong makahanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang intensyon ng espada, at direktang na-promote ito sa pangalawang antas na intensyon ng espada. Ang mga bagay na mula sa labas ay maaaring hiramin. Agad, tumayo si Yehan at naglakad patungo sa bumukas na pintuan, nakatayo sa gilid ng pintuan, nakatingin sa mundo sa paligid ng tore ng Jianzun. At sa sandaling ito, ang mga mainit na titig sa paligid ng tore ng Jianzun ay tumitig din sa kanya. Sa sandaling ito, habang tinitingnan ang binata na nakaputing naglalakad palabas mula sa pintuan sa ikasampung palapag ng tore ng Jansen, sa buong mundo, lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, at ang mga matang iyon ay mukhang napakamainit. Tinatrato siya na parang isang bituin, ang ganitong uri ng labanan ay nagpahirap kay Yehan, na nakaranas ng malalaking eksena, na tiisin ito. Siya ba ang pumasok sa ikasampung palapag ng tore ng Swordmaster at lumikha ng isang himala na walang sino man ang nakalikha sa loob ng libu-libong taon? Mukhang medyo bata pa, marahil mga 23 taong gulang, ang rurok ng huling yugto ng Heavenly Human Realm, ngunit sayang na ang taong ito ay may isang braso lamang. Paano naman ang isang braso? Sa mundong ito, ang pagpatay ay isang karaniwang bagay. Napakakaraniwan na mawala ng braso at masira ang isang binti. Ang taong ito ay makakapasok sa ikasampung palapag na sapat na upang ipakita na ang kanyang talento at kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi simple.
Sa mga tuntunin ng talento, natatakot ako na ito ay nasa itaas pa rin nina Li Hentian, Du Guo, at Yan Yulan. Sa katunayan, at sa pagkakataong ito ay lumikha siya ng isang himala ng pagpasok sa ikasampung palapag, na nakahihigit sa lahat ng mga henyo na nakapag-iwan ng kanilang mga pangalan sa bantayog ng Jansen sa loob ng libu-libong taon. Maaari lamang itong maging pantay sa kanya. Bilang unang taong pumasok sa ikasampung palapag ng tore ng Jansen sa loob ng 1,000 taon, natatakot ako na ang kanyang pangalan ay ikakalat sa buong Yaoguang domain, at siya ay magiging pinakamainit na masamang henyo. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga mainit na talakayan ay dumating muli, na nagdulot sa buong mundo na mabalot sa isang masiglang kapaligiran. Sa itaas ng kawalan, ang tatlong mga master mula sa Chenielo ay tumitingin din kay Yehan. Ang binata na hindi pamilyar sa lahat ay magsisimulang maging sikat mula ngayon. Sa harap ng bantayog ng Jansen, ang magulong aura ng matanda ay dahan-daang hamuupa, at sa kanyang maulap na mga matandang mata, si Yehan na lamang ang natira. Siya nga, pumapasok sa tore ng Jansen sa loob lamang ng 3 araw, hindi lamang nasira ang ika-7, ika-8, at ika-9 na palapag, kundi pati na rin ang ika-10 palapag na walang uliran. Ang anak na ito, ang henerasyon ng malaking halimaw. Sa sandaling ito, ang mga mata ng mga tauhan sa listahan ng mga bayani tulad ni Chen Jishu, Mu Qing, Zhou Ying, at iba pa, ay lubos na nagulat. Matapos pumasok sa ika-7 palapag mula kay Yehan, at pagkatapos ay pumasok sa ika-8 palapag, orihinal nilang naisip na ang unang palapag ang ika-8 palapag ay ang endpoint ni Yehan, ngunit ang isa pang partido ay sumulong ng may tapang, hindi lamang pumasok sa ika-9 na palapag, kundi pumasok din sa ika-10 palapag, na walang sinuman ang nakapasok sa loob ng libu-libong taon. Siyempre, kung may inggit at paghanga, magkakaroon din ng inggit at kawalang kasiyahan, tulad ng foil sword sa listahan ng mga bayani, para kay Yehan na umaakit ng pansin na parang isang bituin sa sandaling ito, siya ay lubos na ayaw, at mas kinapopootan si Yehan. Sa ika-6 na palapag, siya ay napahiya sa harap ng ibang mga henyo, at pinakamahalaga, siya ay napahiya ng isang taong tulad ni Yehan, na nasa rurok ng huling yugto ng Heavenly Human Realm. Ang tagumpay ay umabot sa isang taas na pinagmamasdan ng maraming tao, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, ang kanyang foil sword ay maaaring brutal na sugatan si Yehan sa punto na siya ay walang lakas upang lumaban. Medyo may kakayahan? Pumasok ako sa ika-10 palapag, ngunit dapat ba nating ayusin ang mga account sa pagitan natin? Han, sinabi sa isang malamig na tinig, huwag mong isipin na hindi ko gagawin ang anumang bagay sa iyo pagkatapos pumasok sa ika-10 palapag, lumabas. Kabanata 1484. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parang isang malakas na hangin ang humihip sa pagitan ng langit at lupa, at lahat ng nakatingin kay Yehan sa sandaling ito ay tumingin kay Hua Jian. Sa listahan ng mga bayani, 77, foil. May sama ng loob siya kay Yehan. Sa ika-10 palapag ng tore ng Jianzun, si Yehan ay mukhang walang pakialam, lumabas, at mayabang na tumayo sa kawalan. Wala akong sama ng loob o alitan sa iyo, sa tore ng Jianzun, ikaw ang unang naging marumi, ngunit ayaw mong ito ay masyadong panloloko. Kaya ano kung inaapi kita ngayon kasama si Hua Jian? Malungkot ang ekspresyon ni Hua Jian, at agad, ang kanyang katawan ay sumabog na parang isang kanyan, lumilitaw sa kawalan sa tapat ni Yehan. Hehe. Depende sa sitwasyon. Ang dalawa sa kanila ay maglalaban, ngunit kahit na lumikha si Yehan ng isang walang uliran na himala ngayon, ang kanyang lakas ay malayo sa mga nasa listahan ng mga bayani. Sa kawalan, tiningnan ni Yehan si Hua Jian na may malamig na ekspresyon, at sinabi, kung gusto mong lokohin ang iba, kailangan mo ng lakas, ngunit natatakot ako na wala kang ganoong uri ng lakas. Darn it! Hindi ka nahiya? Dahil lang sa ikaw ay isang pailay na may isang nawawalang braso, kaya kitang patayin na nakapikit ang aking mga mata. Tingnan natin kung paano ka lalago sa Yaoguang domain na ito. Nagalit si Hua Jian, nakita ko ang kanyang kanang kamay na humila ng kanyang tailback na parang kidlat, parang isang kislap ng pilak na liwanag, sinugod niya si Yehan ng mabilis. Bilang isang master sa gitnang yugto ng He Realm, maaari siyang maranggo sa listahan ng mga bayani, kahit na siya ay nasa ibaba lamang isang klase ng mga tauhan, ngunit ang lakas ng foil sword ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong gitnang yugto ng mga master ng He Realm. Ang ganitong henyo, minsan lamang lumilitaw sa 1,000 taon sa buong Yaoguang domain. Paano masisira ang bully na ito? Sa tingin ko dapat tayong lumapit at pigilan ito mamaya. Sa kawalan, sinabi ng isa sa 3 master mula sa tore ng Chenny. Hehe,
Sa tingin ko hindi na natin kailangang pigilan ito, may isang lalapit. Tiningnan ng lalaki sa gitna ang matandang lalaki sa harap ng bantayog ng espada, at bahagya siyang ngumiti. Pile ako? Ang iyong foil sword ay marahil ay hindi kasing ganda ng isang pile. Ang mga mata ni Yehan ay puno ng pagnanais na pumatay. Mula nang masira ang kanyang braso, ang salitang, pile, ay masasabing isang walang hanggang sakit sa puso ni Yehan. Gusto siyang patayin ni Huajian, at ngayon gusto ni Yehan na bayaran ni Huajian ang presyo. Sa isang iglap, ang longevity sword na nakasabit sa baywang ni Yehan ay lumabas sa talim nito. Ang espada na ito ay mas mabilis kaysa sa espada ng foil sword. Ang nakakatakot na intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay inilabas. Nagparamdam ito sa espada ni Yehan na parang 1,000 espada na gustong sugpuin ang mundong ito. Pangalawang antas na intensyon ng espada. Bigla, nadama ang nakakatakot na intensyon ng espada na inilabas mula sa katawan ni Yehan, ang mga ekspresyon ng mga tao sa mundo ay nagulat. Si Yehan ay hindi pa pumapasok sa estado ng pagkakaisa, ngunit naunawaan na niya ang intensyon ng espada, at umabot pa nga sa antas ng pangalawang antas na intensyon ng espada. Boom! Sa isang iglap, ang mga mabilis na espada ng dalawa ay nagbanggaan ng malakas sa kawalan, at isang nakakatakot na alon ng mga espada ang kumalat patungo sa paligid. Bigla, ang katawan ni Huajian ay nanginginig, at hindi niya mapigil ang umatras ng ilang hakbang sa kawalan. Laugh! Isang mabilis na gintong liwanag ng espada, nang ang foil ay maalog pabalik, biglang sumabog patungo sa foil muli. Ang gintong liwanag ng espada na ito ay napakalakas na pinunit pa nito ang kawalan. Itinulak patungo sa posisyon ng foil, sa sandaling ito, ang ekspresyon ng foil ay nagulat, at naramdaman niya na ang gintong liwanag ng espada na pumuputol sa kanya ay maaaring hatiin ang kanyang katawan. Lumabas! Lumabas ang foil sword, at umalis ito gamit ang isang nakakatakot na suntok. Gayunpaman, paano kaya mapipigilan ng swordsmanship ng foil sword ang nakakatakot na gintong kapangyarihan ni Yehan? Sumabog siya, ang mga bangkos ng dugo ay patuloy na lumalabas mula sa kanyang bibig. Sa itaas ng kawalan, ang foil sword ay direktang itinaboy ng espada ni Yehan, at isang bangkos ng dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig na nagparamdam sa kanyang mukha na napakaputla. Nakaharap kay Yehan, ang rurok ng huling yugto ng Heavenly Human Realm, ang kanyang pagkakaisa ang mga master sa gitnang yugto ng kaharian ay talagang natalo, at natalo sila ng lubusan na nasugatan sila pagkatapos ng dalawang galaw. Ang foil sword ay talagang natalo, ito ang pangalawang antas na intensyon ng espada kanina. Ang titig sa pagitan ng langit at lupa ay biglang gumalaw muli sa oras na ito. Gamit ang lakas ng rurok sa huling yugto ng Heaven and Human Realm, natalo niya ang foil sword, isang master sa gitnang yugto ng Unity Realm, sa loob ng dalawang galaw. Ang ganitong uri ng nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban ay nagparamdam sa mga tao dito na nakita ko kung gaano nakakatakot ang henyo na makakapasok sa ikasampung palapag ng tore ng Jianzun. Ang pagkatalo sa gitnang yugto ng He Realm gamit ang rurok ng huling yugto ng Heavenly Human Realm, natatakot ako na sina Li Hentian, Duguao at iba pa na nasa rurok ng Heavenly Human Realm noon ay mahihirapan na gawin ito. Nagkaroon na ng pangalawang antas na intensyon ng espada bago pumasok sa Unity Realm, ang batang ito ay talagang nakakagulat. Sa itaas ng kawalan, ang mga mata ng isang master mula sa tore ng Chenny ay kumislap sa pagkagulat. Mayroon pa ring kapangyarihan, ang batang ito ay isang henyo din ng paglilinang ng kapangyarihan. Sumangkit ang isa pang tao at sinabi, ginamit ni Yehan ang kapangyarihan ng ginto sa pangalawang espada na natalo si Huajian. Gayunpaman, habang ang mga tinig sa mundong ito ay tumataas at bumababa isa-isa, ang figure ni Yehan ay kumislap sa itaas ng kawalan, at umalis na siya sa mundong ito na parang isang malakas na hangin. Kabanata 1485. Nang makita ito, ang nagulat na ekspresyon sa mga mukha ng mga tao sa harap ng tore ng Swordmaster ay hindi pa nawawala. At ang tinig ng talakayan ay dumadaan pa rin sa mundong ito, na pumapasok sa ikasampung palapag ng tore ng Swordmaster, na nagpapatunay sa talento ni Yehan siya at ang kanyang potensyal ay hindi mahina kaysa sa anumang henyo sa listahan ng mga bayani, at ngayon, natalo ni Yehan si Foil, na nagpapatunay na mayroon ding lakas si Yehan upang makapasok sa listahan ng mga bayani, kahit na ang ranggo ay nasa ibaba lamang. Hindi mapananatili ni Fajian ang kanyang posisyon sa listahan ng mga bayani. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Huajian na may putlang mukha, at natalo siya ng isang rurok sa huling yugto ng Heavenly Human Realm sa loob lamang ng dalawang galaw. Hindi inisip iyon. Siyempre, hindi inaasahan ng lahat na ang lakas ni Yehan ay magiging napaka nakakatakot.
Matapos umalis sa tore ng Jianzun, dumiretso si Yehan sa tore ng Chenny. Maraming tao ang sikat. Pumasok na siya sa ikasampung palapag ngayon at ang isa lamang na lumitaw ay si Hua Jian. Magpapatuloy siyang manatili sa tore ng Jianzun, ngunit hindi pa niya alam. Sino ang magpapatuloy na lumitaw mamaya? Pagdating sa gusaling Chenny, ang tahimik na lalaking may edad na nakakatanggap kay Yehan ay ganoon pa rin. Dinala ng lalaki si Yehan sa pribadong silid na kanyang pinuntahan noong nakaraan, at ang parehong matandang lalaki na nakita ni Yehan noong nakaraan ay nakaupo sa loob. Hehe, handa ka na ba, mahal na Ginoo? Nang makita muli si Yehan dito, ngumiti ang matandang lalaki. Tumango si Yehan na may ngiti, kinuha ang Fengming sword na nakuha sa ikapitong palapag ng tore ng Jansen, inilagay ito sa mesa sa harap niya, at sinabi, Ginoo, gaano karaming spirit stones ang maaaring ipagpalat sa bagay na ito. Nang marinig ito, nagulat ang mga mata ng matandang lalaki, kinuha niya ang Fengming sword at tiningnan ito, pagkatapos ay sinabi na may ngiti, ang mga high-grade na armas ay mahirap pahalagahan, kung gusto mong gamitin ang espada na ito upang ipagpalit ng spirit stones, ako ay Chenielo ay handang mag-alok ng 500,000 low-grade spirit stones. Para sa mga ito, wala man lang pakialam si Yehan. Sinabi niya, syempre, ang taong gusto kong hanapin ay hinahanap ang buong Southern God Territory, gaano karaming spirit stone ang kakailanganin. 100,000. Tumawa ang matandang lalaki, kahit na may 7 rehiyon lamang sa Southern God Territory, ito ay malawak at walang hanggan din. 100,000 spirit stones ay isang napakapatas na presyo. Kung gusto mo, ipapadala ko sa iyo ang natitirang 400,000 spirit stones sa iyong mga kamay. Tumango si Yehan at nagtanong, Ginoo, hindi ko alam kung kailan lalabas ang mga resulta gamit ang lakas ng Chenielo. Nag-isip sandali ang matandang lalaki, at sinabi, Binata, maaari kang pumunta sa aking gusaling Chenny sa loob ng 3 buwan. Ano man ang aming nahanap na kinaroroonan ng taong hinahanap mo, bibigyan ka namin ng sagot. 3 kuta, ang 3 kutang ito ay maaaring magbigay sa iyo ng tumpak na sagot. Nang marinig ito, tumango si Yehan. Ito ay parang isang modernong bangko. Hindi ito nangangahulugan na nag-post si Yehan ng isang misyon upang hanapin si Yeching sa gusaling Chenny sa Watcheng, at ang tanging paraan upang malaman ang sagot ay narito. Ang gusaling Chenny ay totoo rin sa ibang mga kuta. Pagkatapos, iniwan ni Yehan ang kanyang sariling impormasyon sa tore ng Chenny, na ang pangalan ni Yehan at kung saan siya nagmula. Binigyan din ng matandang lalaki si Yehan ng isang kahoy na karatula, na maaasahan ni Yehan sa hinaharap upang magtanong tungkol sa mga misyon na kanyang inilabas sa anumang kuta sa tore ng Chenny. Siyempre, nang umalis siya, nakuha rin ni Yehan ang 400,000 low-grade spirit stones. Ang mga spirit stones na ito ay halos napuno na ang zumiring ni Yehan. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagpatuloy si Yehan sa pagmamadali patungo sa madilim na lungsod. Gayunpaman, hindi pa nagtagal pagkatapos umalis ni Yehan, ang lahat ng mga high-level na ehekutibo sa kuta ng gusaling Chenny ay nagtipon sa isang silid na katulad ng isang silid pulong, kabilang ang matandang lalaki na kukunin lamang ang gawain ni Yehan na hanapin si Yeching. Lahat, ang sumpa ng hindi pagpasok sa ikasampung palapag ng tore ng Swordmaster ay nasira na sa loob ng libu-libong taon. Mula nang ako, tore ng Chenny, ay nag-ipon ng mga ranggo ng mga batang henyo sa iba't ibang rehiyon, ngayon ay may mga halimaw na ipinanganak mula sa wala. Ang listahan ng mga bayani sa Yaoguang Realm ang ranggo ay magbabago rin ng kaunti, sa loob ng 1 linggo gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yehan. Sa oras na ito, isang lalaking may edad na nakaupo sa harap ang nagsabi na may ngiti. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga tao sa ibaba ay tumango. Mayroong maraming kaguluhan sa tore ng Jansen nitong mga araw na ito. Kahit na marami sa kanila ay hindi pumunta upang panoorin ito ng personal, alam din nila ang ilang balita. Yehan, Master Nanshan, ito ba ay isang binata na may sirang braso? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang nagtanong na may pagtataka, at siya ang matandang lalaki na nakikipag-usap kay Yehan. Tumango si Host Nanshan na may ngiti, at sinabi, ang batang ito na may sirang braso ay hindi madali. Hindi lamang siya pumasok sa ikasampung palapag ng tore ng Swordmaster, ngunit naunawaan na niya ang pangalawang antas na intensyon ng espada bago siya pumasok sa estado ng pagkakaisa, at siya ay isang lalaki din ng kalangitan sa estado. Sa huling yugto, natalo ang foil, na nasa ika-77 na ranggo sa listahan ng mga bayani, at ang batang ito ay isang henyo din sa paglilinang. Sa madaling salita, gusto kong malaman ang lahat ng kanyang impormasyon, upang ang ranggo sa listahan ng mga bayani ay maging mas tunay.
Nang marinig ito, ang matandang lalaki ay ngumiti ng mapait at sinabi, Lord Nanshan, ang taong ito ay umalis lang sa aking gusaling Chenny, ngunit nag-post siya ng isang misyon sa aking gusaling Chenny. Batay sa impormasyon na iniwan niya, ang anak na ito ay walang pamilya o sekta, mula sa Great Chu Dynasty, dapat nakabilang sa teritoryo sa ilalim ng jurisdiction ng Jansong. Oh, may ganoong bagay. Sabi ni Nanshan na may ngiti. Sa ganitong paraan, mas madaling malaman ang kanyang impormasyon. Sa loob ng 3 araw, kukunin niya ang kanyang impormasyon at gagamitin ang impormasyon na kasalukuyang ipinapakita. Batay sa data, ang kanyang talento ay nalampasan na ang 3 maliliit na lalaki na nasa nangungunang 3 sa listahan ng mga bayani. Paano ito? Pagkatapos malaman ang impormasyon ng batang ito, pansamantalang nireranggo siya bilang una sa talento sa listahan ng mga bayani. Siyempre, hindi alam ni Yehan ang tungkol sa Chennielo na tinatalakay ang ranggo ng listahan ng mga bayani. Matapos umalis sa Watcheng, nagpatuloy siyang magmadali sa madilim na lungsod kahit na ang Watcheng ay malayo pa rin sa madilim na lungsod. Sa ganitong paraan, sa daan patungo sa lungsod ng kadiliman, nilinang ni Yehan ang kanyang sariling iba't ibang martial arts habang pinagbubuti ang kanyang sariling lakas. Matapos dumaan sa pagtitiis ng kulog sa langit ng 2 beses muli, ang maliit na katawan na nabuo mula sa pagsasama-sama ng esensya at dugo ay mas malapit sa pagiging materyal. Sa wakas, simula sa Watcheng, pagkatapos ng kalahating buwan, sa wakas ay nakarating si Yehan sa hangganan ng madilim na lungsod na sikat sa buong Yaguang region. Sa sandaling ito, habang tinitingnan ang unahan, makikita lamang ni Yehan ang isang sulok ng lungsod sa kanyang linya ng paningin na 10 milya ang layo mula kay Yehan. Ang lungsod ay kumalat sa lupa. Gaano kalawak ang lugar? Hindi ito kayang tingnan ni Yehan, dahil ang lungsod sa paningin ni Yehan ay napakalawak. Mula sa malayo, naamoy ni Yehan ang isang malakas na amoy ng dugo sa hangin, na pinagsama-sama mula sa walang katapusang aura ng pagpatay, na nagparamdam sa liwanag sa itaas ng lungsod na mas madilim, na nagbibigay isang napakamapang-aping pakiramdam. Sa wakas nakarating na. Sa kawalan, tiningnan ni Yehan ang lungsod na 10 milya ang layo sa unahan na hindi kayang makita sa isang sulyap, at ang kanyang ekspresyon ay nagulat. Sa daan, ang lungsod sa kanyang harapan ay mas kahanga-hanga kaysa sa anumang lungsod na kanyang nakita. Siyempre, mula sa hangin, nadama rin ni Yehan ang amoy ng dugo na nagmumula sa gitna, at ang kahangahangang lungsod na ito ay mas magulong din kaysa sa anumang ibang lungsod. Habang nakatingin pababa, ang lupa ay mukhang medyo disyerto, na may dilaw na buhangin na lumilipad sa buong langit, at ang dilaw na buhangin ay humihip sa lupa. Sa buhangin, ang ilang puting kalansay ay malabo na nakikita, at hindi ko alam kung gaano karaming taon na silang patay. Kabanata 1486. Naglakad-lakad si Yehan sa kawalan at naglakad patungo sa lungsod sa kanyang harapan. Kahit na ang madilim na lungsod na ito ay may pangkalahatang anino sa alaala ng sekta ng Blood Demon, ito ang unang pagkakataon na napunta si Yehan dito, at hindi pa rin siya pamilyar sa lahat ng bagay dito. Hindi pamilyar, ngunit alam ni Yehan ang isang bagay, dito, walang dahilan, sinumang sapat na malakas at walang awa ay ang dahilan. Tigil. Bigla, sa kawalan sa harap ni Yehan, 8 figure ang lumitaw. Ang 8 taong ito ay may mabangis na ekspresyon, na may malalaking kutsilyo at martilyo sa kanilang mga balikat, at ang kanilang mga katawan ay puno ng isang nakakapangangilabot na pag-ubo, na nagparamdam sa mga tao sa isang sulyap. Sila ay mga lalaking pinatay na. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Yehan, huminto at nagtanong, lahat, ano ang problema? Nang marinig ito, nakita ko ang isang malaking lalaki sa gitna na may ilang mga peklat sa kanyang mukha at sinabi ng malamig, bata, bago ka dito, tama ba? Kung gusto mong pumasok sa madilim na lungsod, kailangan mong mag-iwan ng pera para bumili ng daan, tama ba? Nang marinig ito, lumiit ang mga mata ni Yehan. Nakilala na niya ang maalamat na magnanakaw. Kung gayon, nagtataka ako kung magkano ang kailangan ninyo. Maingat na tanong ni Yehan. Hoy, boss, mukhang ang taong ito ay isang matabang tupa. Kung bibigyan mo siya ng magandang pagkain, marahil ay makakabalik tayo para gumawa ng negosyo. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mata ng mga tao sa paligid ng lalaking may peklat ay biglang nagpakita may mga pagsabog ng kasakiman, at mahirap para sa kanila na makakita ng isang prangka na tao tulad ni Yehan. Ngumiti ang lalaking may peklat kay Yehanhan, bata, mukhang mahusay ka, kaya ako, Hai-san daw, ay hindi ka hihirapan ngayon, at mag-iiwan ng 10,000 spirit stones, at hahayaan ka naming dumaan ng walang pinsala, kung hindi, matatapos ka na gaya nila.
Pagkatapos ng lahat, ang malaking kutsilyo sa kamay ng lalaking may peklat ay itinuro sa lupa, tiningnan ni Yehan, at agad, isang lubos na hindi mapakialang malamig na hininga ang dahan-daang inilabas mula sa kanyang katawan, at sa paningin ni Yehan sa lupa sa gitna, maraming bangkay, at maraming bangkay ay mga buto na lamang ang natira. Gayunpaman, ang nagdulot kay Yehan na hindi kayang tiisin ang intensyon na pumatay ay dalawa sa mga bangkay, isang lalaki at isang babae. Ang dalawang taong ito ay dapat na naharang at pinatay ng grupo sa harap nila sa loob ng 1 o 2 araw. Ang mga paa ng lalaki at babae sila ay lahat ay naputol, at ang kanilang mga damit ay hinubad ng malinis. Dalawang kahoy na stick na may makapal na mga braso ay direktang ipinasok mula sa kanilang mga ibabang bahagi ng katawan. Ang kabilang dulo ng mga stick ay lumalim sa lupa, at ang lalaki at babae ay ganoon lang ipinasok sa lupa, nakalantad sa nagninangas na araw. Malungkot ang ekspresyon ni Yehan. Batay sa mga nabaluktot na mukha ng lalaki at babae, hindi sila namatay bago ipasok ang stick sa kanilang ibabang bahagi ng katawan, ngunit dahan-daang pinahirapan hanggang sa mamatay dahil sa hindi kayang tiisin na sakit ng. Ang ganitong malupit at hindi makataong paraan, kahit na para sa isang taong tulad ni Yehan na madalas nasa gitna ng mga pagpatay, ay hindi mapigil ang makaramdam ng takot. Ang ganitong uri ng malupit na paraan ay simpleng imposible para sa mga ordinaryong tao na gawin. Nakita mo ba? Bago ka, ang dalawang ito ay gustong lumaban pa rin, at ito ang kanilang katapusan. Malamig ang tingin ng lalaking may peklat, at ang kanyang mga mata na uhaw sa dugo ay tumitig kay Yehan, na parang basta't naglakas loob si Yehan na tumanggi, gagawin nila ito. 10,000 spirit stones para bumili ng pera sa daan. Ang mga mata ni Yehan ay napunta sa lalaking may peklat, at may isang malupit na ngiti sa kanyang bibig, napakahirap ko, kaya hindi ko makuha ang spirit stones na kailangan mo. Bata, nilalaro mo kami. Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam sa 8 tao na biglang nakaramdam ng pagnanais na pumatay. Boss, ano ang pinag-uusapan mo sa Pyle na Fae na ito? Patayin mo na lang siya. Pagkatapos ang lahat ng bagay sa kanyang katawan ay magiging atin. Isang lalaki na may malamig na ekspresyon ang mahigpit na humawak sa martilyo sa kanyang kamay, at ang intensyon na pumatay ay umiikot na sa mundong ito, kumalat. Ha! Huwag mong kainin ang tinapay at kainin ang masarap na alak, patayin mo siya. Nagbigay ng utos ang lalaking may peklat, at agad, nakita niya ang grupo ng mabangis na malalaking lalaki sa tabi niya na lahat ay sumugod kay Yehan na may mga sandata sa kanilang mga kamay. Kamatayan. Ang katawan ni Yehan ay puno ng intensyon na pumatay, at ang malulupit na paraan ng grupong ito ng mga tao ay nagdulot na ng intensyon na pumatay sa puso ni Yehan. Naisip niya na hindi siya isang mabuting tao, ngunit, ayon sa kanya, kailangan niyang magkaroon ng hangganan sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang mga taong ito ay walang hangganan at nawalan na ng kanilang pagkatao. Sa isang iglap, ang espada ni Yehan ay nabunot, at isang nakakatakot na liwanag ng espada ang sumugod patungo sa kawalan sa kanyang harapan. Sa tuwid na linyang iyon, sino mang bumaril upang patayin si Yehan ay mahuhulog sa kanyang espada. Pinatay siya sa ilalim ng presyon, at ang mga bangkay ay nahulog patungo sa lupa na parang mga nahuhulog na bato. Nang makita ang eksena na ito, ang mukha ng lalaking may peklat ay nagulat. Lahat ng 7 sa kanila ay namatay sa ilalim ng espada ng binata, at madaling pinugutan ng ulo na parang pagputol ng tofu. Ang langit sa malayo ay tumakbo palayo. Bata, tapos ka na. Kami ang mga tao ng ikatlong maliit na wangyanyo. Kung manggahas kang pumasok sa madilim na lungsod, mamamatay ka ng walang lugar na mamatay. Sa malayong langit, dumating ang malamig na tinig ng lalaking may peklat na nagparamdam sa ekspresyon ni Yehan na lubos na walang pakialam. Ang grupong ito ng mga mamamatay na magnanakaw ay hindi mahina. 6 na late-stage celestial realm at 2 early-stage Hay realm. Pumasok sa palasyo ng Hades. Sa karaniwang mga panahon, ang grupo ng mga lalaking may peklat ay nang hold up sa daan sa labas ng lungsod ng kadiliman, at inaatake lamang nila ang ilang mas mahina at nag-iisa na mga cultivator. Kapag ang mga taong mas malakas kaysa sa kanila ay pumasok sa lungsod ng kadiliman, hindi sila mangangahas na magpakita. Gayunpaman, nakilala nila si Yehan, isang abnormal na ang lakas ng pakikipaglaban ay hindi masusukat sa kaharian, at nagalit pa nga sa kanya. Gamit ang espadang iyon, pinatay ni Yehan ang 6 na late-stage celestial human at isang early-stage unionist, na ginagawang pareho bilang isang malaking lalaki na may peklat sa early stage ng Unity Realm. Wala man lang siyang lakas ng loob na harapin si Yehan, kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay. Para tumakbo ka ng mabilis. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan.
Ang masamang estilo ng grupong ito ng mga tao ay nagdulot na sa kanya ng pagnanais na pumatay. Kahit na naisip ni Yehan na hindi siya isang mabuting tao at ang kanyang mga kamay ay may batik ng dugo, hindi pa rin niya kayang tiisin na makita ang ganitong masama at hindi makataong paraan. Kabanata 1487. Gayunpaman, makikita rin mula sa puntong ito na ang madilim na lungsod ay talagang mahirap pakialaman. Kahit na ang ilang maliliit na tao ay napakawalang batas at lubhang masama, at ang mga tao sa itaas nila ay marahil ay mas malakas pa. Agad, nagpatuloy si Yehan patungo sa lungsod ng kadiliman, at maaari siyang makapasok sa lungsod ng kadiliman pagkatapos ng isang tiyak na distansya. At sa sandaling ito, sa Watcheng, pagkatapos ng kalahating buwan, ang tore ng Chenny ay nagbenta na ng isang bagong Heroes Ranking Po. Ang Heroes Ranking Po ay isang booklet na may kapal na halos 1 pulgada. Lahat ng mga henyo sa listahan, pati na rin ang kanilang mga pinagmulan at mga gawa, at syempre, mga propesyonal na komento mula sa Chenny-Lo. Siyempre, huwag maliitin ang ganitong uri ng booklet. Kahit na ang mga materyales ay ilan lamang mga murang papel, ang presyo ng bawat booklet ay lubos na nakakagulat, isang kabuoang 500 spirit stones. Kung ito ay mga ordinaryong henyo lamang na nagbago ang posisyon sa listahan ng mga bayani, maaaring hindi gugugol ng Chenny-Lo ng napakaraming oras sa muling pagraranggo sa listahan ng mga bayani, dahil walang kita dito, ang mga henyo lamang sa listahan ng mga bayani ay may maraming pagbabago sa posisyon sa ilalim ng mga ganitong kalagayan, muling ay reranggo nila ang listahan ng mga bayani at ipaalam sa mundo ang ranggo ng mga pangunahing henyo. Ngunit sa oras na ito, pumasok si Yehan sa ika-10 palapag ng tore ng Swordmaster na nagpapakita ng kanyang lubos na nakakatakot na talento. Ang ganitong uri ng nakakagulat na pangyayari mismo ay may malaking komersyal na halaga. Kapag nakalista na ito sa ranggo, tiyak na magdudulot ito ng maraming benta. Bukod dito, hindi na kailangang banggitin na pagkatapos ng panahong ito ng investigasyon, alam na ngayon ng Chenny-Lo si Yehan mula sa simula hanggang sa huli. 3 uri ng kapangyarihan ang nagsasama-sama sa isang katawan. Ang ganitong uri ng talento ay higit na nakahihigit sa nangungunang 3 henyo sa listahan ng mga bayani. Matapos malaman ito, nagulat ang Chenny-Lo dito, at sa sandaling kumalat ito ng malawakan, natatakot ako na ang listahan ng mga bayani na inilabas ng Chenny-Lo ay magdudulot ng isang napakalaking dami ng benta. Huwag maliitin ang ganitong uri ng dami ng benta, ang mga practitioner ng buong Yaoguang domain ay nasa mga unit ng 100 milyon, at ang 500 spirit stones ay nireranggo sa listahan ng bayani, at ang Chenny-Lo ay tiyak nakikita ng malaki. Sa ngayon, sa 3 lungsod na kuta ng gusaling Chenny sa Yaoguang domain, lahat sila ay nagsisimulang muling ibenta ang mga ranggo sa listahan ng mga bayani. Ate, tingnan mo nang mabilis, siya na naman ang taong ito. Sa silid ng isang restaurant sa Watcheng, isang batang babae ang nagbabasa ng isang itim na libro ng may pagkabagot. Sa takip ng libro, may 6 na malalaking karakter na, Quan Hero List Ranking General. Sa sandaling ito, ang titig ng babae ay nasa isa sa mga pangalan sa huling pahina, at galit niyang sinabi. Nang nasa Ice Palace ako, narinig ko ang aking ina at si Tia Xing na nagkukwentuhan tungkol sa kanyang pangalan. Maririnig mo na ang kanyang pangalan ay nasa bagong listahan ng mga bayani na ngayon, ang taong ito ay sumusunod sa amin na parang isang multo, ang mga tenga ng aking tiya ay namamanhid na, kung may pagkakataon akong makita ang aking tiya, kailangan kong turuan siya ng leksyon imposible. Nang marinig ito, si Yan Yulan, na nagsasanay na nakadapa sa kama, ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Dumating lang sila sa Watcheng kahapon, at kailangan nilang dumaan sa Watcheng upang pumunta sa sinaunang mga guho. Ang ika-10 palapag ng tore ng Jansen, na walang nakapasok, ay nasira. Susu, dalhin mo ako para tumingin. Medyo mausisa si Yan Yulan, muling pinasok ng Chenny-Lo ang listahan ng mga bayani para sa taong iyon, at talagang gusto niyang malaman kung ano ang pagsusuri ng Chenny-Lo kay Yehan. Yehan? 22 taong gulang, mula sa Great Chu Dynasty, isang disipulo ni Qin Wudao, na nireranggo bilang 77 sa listahan ng mga bayani, na may kapangyarihan ng ginto, ang kapangyarihan ng mahika, at ang kapangyarihan ng yin at yang. Nauunawaan ang pangalawang antas na intensyon ng espada. Nang makita ito, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Yan Yulan. Agad, ang kanyang titig ay patuloy na tumingin pababa. Sa ibaba nito ay ang ilang mga gawa ni Yehan. Yehan? Unang pwesto sa unang round ng 10 Dynasties War ng Great Chu Dynasty, unang pwesto sa pangalawang round, at unang pwesto sa ikatlong round. Dahil sa pagsira ni Feng Mojian sa Jansong, nakipaglaban siya kay Luo Chando, isang direktang disipulo ng Jansong na ang kaliwang braso ay nasira.
Yehan, ang henyo na Samire sa ikapito, ikawalong, at ikasyam na palapag ng pinakamabilis sa kasaysayan ng tore ng Janssen, sinira ang ikasampung palapag ng tore ng Janssen, na walang nakapasok sa loob ng libu-libong taon, at 3 araw ang ginugol. Yehan, gamit ang rurok ng huling yugto ng Heaven Endman Realm, natalo niya ang mid-stage foil sword na nirerango bilang ika-77 sa He Realm sa listahan ng mga bayani, at kinuha ang kanyang posisyon. Ang mga mata ni Yan Yulan ay puno ng ningning. Nang marinig niya ang tungkol kay Yehan sa Ice Palace, medyo nagulat lamang siya na may isang taong maaaring linangin ang 3 kapangyarihan. Sa sandaling ito, sa ilalim ng malaking investigasyon ng impormasyon ng gusaling Chenny, maaaring sabihin na ang lahat tungkol kay Yehan ay naimbestigahan na. Ang mga gawaing ito ay pinagsama-sama, at ang epekto ay sapat na upang mapagalaw ang anumang henyo sa listahan ng mga bayani. Nagpatuloy si Yan Yulan sa pagbabasa, at sa dulo ay ang pagsusuri ng Chenelo kay Yehan. Yehan, siyam na bituin para sa talento, siyam na bituin para sa pag-unawa, at siyam na bituin para sa potensyal. Upang ibuod ako, Chenny Tower, ay tinutukoy siyang isang siyam na bituing henyo, at ang kanyang talento ay pansamantalang itinalaga bilang ang numero 1 henyo sa Yao Guangyo. Sa hinaharap, inaasahan siyang pumasok sa nangungunang 5 ng listahan ng Nanshenyo Tianwang. Isang siyam na bituing henyo, isa sa nangungunang 5 sa hinaharap na listahan ng hari. Nang makita ang mga salitang ito, ang mukha ni Yan Yulan ay talagang naantig. Wala siyang pagdududa sa awtoridad ng Chenelo, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang Yao Guangyo ay may napakataas na pagsusuri. Alam mo, ang Chenelo ang pagsusuri ni Yelo kina Li Hentian, Du Guao, at Yan Yulan ay 8 bituin lamang, habang si Yehan ay direktang siyam na bituin, at kahit na, sa hinaharap, inaasahan siyang pumasok sa nangungunang 5 ng listahan ng mga hari ng Southern God Territory. Ang taas ng pagsusuri, may pagkakataon ako, talagang gusto kong makilala ang taong ito. Huminga ng malalim si Yan Yulan na pinapayagan ang kanyang pabago-bagong emosyon na dahan-daang maging matatag. Yao Guangyu, Yawang City, ay isa rin sa mga pinakasikat na lungsod sa Yao Guangyu, at isa pang kota ng Chenelo sa Yao Guangyu ay narito. Ginoo, tingnan mo, ang pangalan ni Kuya Ye ay nasa listahan ng mga bayani, pumasok siya sa ika-10 palapag ng tore ng Janssen, isang siyam na bituing henyo, ang nangungunang 5 sa listahan ng mga hinaharap na hari, nalampasan na niya ang lahat sa listahan ng mga bayani. Sa sandaling ito, si Mo Feiwo ay may hawak na isang kopya ng listahan ng ranggo ng mga bayani sa kanyang kamay, at nasa sabik na sinabi kay Qin Wu daw na nabasa na nila ni Leng Xingmo ang listahan ng ranggo. Nang marinig ito, tiningnan ito ni Qin Wu daw, at pagkaraan ng ilang sandali, kumunot ang kanyang noo at sinabi na may nakatitig na mga mata, bakit hiniling sa bastardo na ito na pumunta sa madilim na lungsod at pumunta sa tore ng Sword Master. Ang Chenelo ay nagsasalita ng napakataas sa kanya, ngayon, natatakot ako na medyo masyadong mataas ang profile. Kabanata 1488. Alam ni Qin Wu daw na sa sandaling lumabas ang ganitong walang uliran na mataas na pagsusuri ng tore ng Chenny, hindi magtatagal bago ibaling ng mga henyo ng buong Yaoguang region ang kanilang paningin kay Yehan, at ang mga pangunahing puwersa sa Yaoguang region ay gagawin din ito. Hindi ito isang magandang bagay para kay Yehan na hindi pa lumalaki. Ang lungsod ng kadiliman ay may lubos na malawak na lugar na kasing laki ng 4 na dinastiya. Ang isang lungsod na may napakalaking lugar ay maaaring tawaging numero 1 lungsod sa Yaoguang region. Siyempre, ang pangunahing dahilan kung bakit napakalawak ng lungsod ng kadiliman ay dahil pinagsasama-sama nito ang mga pinakamalupit na tao sa Yaoguang region. Kung ikukumpara sa ibang mga lugar, ang mga tao dito ay mas walang katwiran at nagtataguyod ng karahasan, isang lubos na karaniwang bagay. Sa pintuang papasok sa lungsod ng kadiliman, may 4 na lubos na nakakapangangilabot na mga karakter na nagdulot ng panginginig sa mga tao, dahil ang 4 na karakter na ito ay lahat ay binubuo ng mga buton ng tao, na bumubuo ng 4 na karakter na, lungsod ng kadiliman. Si Yehan ay nasa ibaba ng pintuan ng lungsod, pumasok dito, at habang nakatingin sa unahan, may mga daan na umaabot sa lahat ng direksyon sa paningin ni Yehan, at lahat ng uri ng mga practitioner ay pabalik-balik. Mula sa mga taong ito, mararamdaman ni Yehan mayroong isang malamig at madugong aura, dito, kahit na ang isang taong may mababang antas ay isang walang awang karakter.
Ang pagdating ni Yehan ay parang isang maliit na alikabok, hindi kapansin-pansin, na sama-sama sa karamihan. Pinili ni Yehan ang isang landas. Sa daan, nakita niya ang maraming mga eksena kung saan siya ay humila ng espada at nagbukas sa isa't isa nang hindi sila magkasundo, o kapag ang mga kaaway ay nagkita, sila ay lubos na nagseselos at nagsimula ng makipaglaban ng direkta sa kalye na ito. Nang makita ang eksena na ito na nangyayari sa kanyang harapan, kumilos si Yehan ng napakababa. Ngayon na siya ay nasa madilim na lungsod, dapat niyang hanapin muna ang sinaunang Swordmaster, at pagkatapos ay gumawa ng mga plano para sa hinaharap. Gayunpaman, si Yehan ay may sakit ng ulo ngayon. Ang madilim na lungsod na ito ay may malawak na teritoryo at malaking populasyon. Saan siya dapat pumunta upang hanapin ang sinaunang Swordmaster? Huminga ng malalim si Yehan, wala siyang ideya sa sandaling ito, maaari lamang niyang gawin ito ng paunti-unti. Hindi nagtagal, nakarating na si Yehan sa isang restaurant. Sa mundong ito, ang isang restaurant ay parang isang lugar ng lahat ng uri, mayroong lahat ng uri ng mga tao, ay ang pinakamagandang lugar upang magtanong tungkol sa balita. Pumasok si Yehan sa isang walang laman na mesa sa restaurant at umupo. Agad, isang katulong ang naglakad patungo kay Yehan, "Ginoo, ano ang gusto mong kainin?" Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at sumulyap sa bata, at pagkatapos ay napagtanto niya na ang taong ito ay kulang sa isang tenga, na tila biglang naputol, marahil dahil naramdaman niya ang titig ni Yehan, ang batang lalaki ay may kulang na tenga. Ang kulay ng sama ng loob. Sinabi ni Yehan, "Dalhan mo ako ng ilang side dishes at isang palayok ng alak. Sa pamamagitan ng paraan, tatanungin kita tungkol sa isang tao. Magtanong tungkol sa mga tao." Sumangkit ang mga mata ng bata at sinabi, "Oo, ngunit kailangan mong magbayad ng 5 spirit stones kung alam ko man ito o hindi." Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan, ang mga aksyon ng mga tao sa madilim na lungsod ay talagang walang katwiran. Siyempre, maaari kang pumili na huwag magtanong. Kung gusto mong kumain, ihahanda ko ito para sa iyo. Walang pakialam na sabi ng binata. Bumantong hininga si Yehan, kumuha ng 5 spirit stones at inilagay ito sa mesa, at sinabi sa bata, "Ang taong tinanong ko sa iyo ay tinawag na Ancient Sword Master. Nagtataka ako kung narinig mo na ba ito." Nang marinig ang mga salita ni Yehan, kumunat ang noo ng katulong at nag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay inilagay ang spirit stone ni Yehan, umiling at sinabi, "Hindi ko pa narinig iyon." Pagkatapos magsalita, direktang umalis ang lalaki. Nang makita ito, ngumiti si Yehan ng mapait, ngunit hindi niya ito inisip, hindi niya pinansin ang mga 5 spirit stones, ngunit ang batang lalaki sa restoran na ito ay hindi pa naririnig ang pangalang Gujanshi. Natatakot ako na ang sinaunang Swordmaster na ito ay hindi isang sikat na tao sa madilim na lungsod, kung hindi, narinig na sana ito ng batang ito. Ngunit nagdulot din ito ng kaunting pagtataka kay Yehan. Upang ituring na isang kaibigan ng isang master na tulad ni Qin Wu daw, hindi ba siya dapat isang maliit na tao? Pagkaraan ng ilang sandali, nang may hain na ang pagkain at alak, pansamantala lamang na itinapon ni Yehan ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan. Dahil hiniling sa kanya ni Qin Wu daw na pumunta sa madilim na lungsod upang hanapin ang taong ito, dapat siyang may sariling layunin. Sa loob ng 3 araw, tinatanong ni Yehan ang kinaroroonan ng sinaunang Swordmaster, ngunit wala pa ring nahanap si Yehan, at sa halip ay nagbayad ng maraming spirit stones. Kahit na ang mga tao sa madilim na lungsod ay hindi madaling pakisamahan, ngunit gaya ng kasabihan mabuti, para sa kapakanan ng Lingxi, ang mga taong ito ay magalang pa rin kay Yehan. Hindi niya nalaman ang kinaroroonan ng sinaunang Swordmaster sa loob ng 3 magkakasunod na araw, na nagparamdam kay Yehan na walang magawa, ngunit ang lungsod ng kadiliman ay napakalaki kaya hindi niya nalaman ang kinaroroonan ng sinaunang Swordmaster sa lugar na ito, kaya plano na ni Yehan na pumunta sa ibang lugar. Ang batang ito ay mukhang isang tanga na matabang tupa. Napaka mapagpanggap niya sa madilim na lungsod na ito. Susundan mo siya. Ipaalam ko kay Kuya Aoyon. Maghanap tayo ng pagkakataon na holdupin siya. Pagkatapos ay ipadadala ni Kuya Aoyon ang bagong dating kung ikukumpara sa dalawang lalaking iyon, tiyak na titingin si Ate Wulay kay Kuya Aoyon na may bagong paghanga. Sa oras na ito, sa isang kalye, ang walang alam na Yehan ay hindi alam na siya ay target ng isang tao. Gaya ng kasabihan, huwag ipakita ang iyong kayamanan, at nasa lungsod pa rin ng kadiliman. Ang mga aksyon ni Yehan ay halatang magiging sikat sa paningin ng ilang mga tao, matabang tupa. Mukhang pupunta ako sa ibang lugar bukas para magtanong tungkol sa sinaunang Swordmaster.
Bumantong hininga si Yehan sa kanyang puso, at agad, ang kanyang mga kilay ay kumunot, at isang mapanuyang ngiti ay mabilis na umakyat sa kanyang mukha, at pagkatapos, si Yehans gamit ang isang kislap ng kanyang figure, inilunsad ni Taishu ang 100 hakbang, at si Yehan ay nawala sa dagat ng mga tao sa isang iglap. Darn it! Hayaan mo siyang malaman. Nang makita si Yehan na nawala ng walang bakas, isang lalaki ang palihim na kinuputin siya. Ang monghe ay hindi makatatakas sa templo kung makatatakas siya. Alam ko kung saan siya nakatira. Kapag dumating si Kuya Aoyon, mahihirapan na siyang makatakas. Bumalik si Yehan sa restoran. Nakita na niya ang madilim na bahagi ng madilim na lungsod sa nakalipas na ilang araw. Ang pagnanakaw sa bahay ay madalas na nangyayari, at ayaw makipagtalo ni Yehan sa mga taong iyon kapag hindi kinakailangan. Halos gabi na ngayon, at ito ang pinakamapanganib na oras upang lumabas para maglakad-lakad sa madilim na lungsod, kaya direktang nagsasanay si Yehan sa restoran, na naghahanda na umalis dito bukas ng umaga at pumunta sa ibang mga lugar sa madilim na lungsod. Kabanata 1489. Gayunpaman, gusto ni Yehan na iwasan ang gulo, ngunit ang gulo ay nakahanap sa kanya. Nang papalapit na ang gabi, sa kalangitan sa gabi sa paligid ng restoran kung saan pansamantalang tumutuloy si Yehan, mayroon ng ilang malamig na mga mata na nakatitig sa silid kung saan siya nakatira. Dito ba ito? Tinitigan ng binata, mga 27 o 8 taong gulang, ang silid ni Yehan na may masasamang mata. Kuya Aoyon, ito ang lugar, tama iyon. Ito ang pag-aari ng pamilyang dugo at paghihiganti sa dugo, hindi natin ito direktang magagawa. Pumunta sa ilang mga tao upang akitin siya palabas, aasikasuhin natin siya sa labas. Malamig na sabi ni Liao yon. Nang marinig ito, iwinagayway ng ilang tao ang kanilang mga ulo, at sa madilim na gabi, ang ilang mga itim na ilaw ay kumislap at dumiretso sa labas ng silid ni Yehan, at isang madugong aura ang binalot sa kanyang silid. Sa sandaling ito, si Yehan, na nasa proseso ng paglilinang, ay biglang binuksan ang kanyang mga mata, at tumingin sa labas ng kanyang bintana na parang dalawang malamig na ilaw. May tao. Ang pag-iisip na ito ay kumislap sa isipan ni Yehan, at sa sumunod na sandali, ang figure ni Yehan ay lumipad palabas mula sa bintana na parang isang itim na liwanag, at sa sumunod na sandali, isang matalim na puwersa ang itinuro patungo sa katawan ni Yehan. Pinutol niya ito, at pagkatapos ay nakita ang tatlong figure na sumugod patungo sa kalangitan sa gabi sa paningin ni Yehan. Yaong mga magnanakaw, kamatayan. Nagalit ang ekspresyon ni Yehan, at ang Taisho 100 steps ay kumalat sa kalangitan sa gabi. Mula sa isang distansya na 1,000 metro, naabutan ni Yehan ang tatlong figure sa isang iglap. Isang hibla ng lakas kabayo ang nagparamdam ng isang malakas na liwanag sa kalangitan sa gabi. Yaong mga gustong pumatay sa akin, tinanong mo na ba ako? Bigla, may isang liwanag ng espada sa kalangitan sa gabi na sumugod patungo sa posisyon ni Yehan, agad na hinarang ang espada ni Yehan sa ere, at isang mapurol na tunog ng banggaan ang nagmula sa kalangitan sa gabi, na nagdulot sa mga mata ni Yehan na pumikit. Siya ay lubos na matalim dahil sa kalangitan sa gabi sa paligid niya, higit sa 100 tao ang lumitaw upang palibutan siya. Sino ka? Walang pakialam na tanong ni Yehan, habang tinitingnan ang binata na sumalakay sa kanya kanina lang. Ako si Liao yon. Bata, kung gusto mong mabuhay ngayong gabi, dapat mong ibigay ang lahat ng nasa iyong katawan, kung hindi, ang susunod na taon ngayong araw ay ang araw ng iyong kamatayan. Si Liao yon ay may ekspresyon ng galit, at umabot na siya sa estado ng pagkakaisa sa rurok ng gitnang panahon. Ang grupo ng mga taong sumunod sa kanya ay puno rin ng masasamang espiritu, at ang mga madilim na matang iyon ay kasing nakakatakot ng mga malamig na makamandag na ahas sa kalangitan sa gabi. Nang marinig ito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, panlalob na naman, ngunit kung hindi ko ibibigay, iniisip mo ba talaga na kaya mo akong patayin? Kay abangan, dahil lang sa ikaw ay isang pailay na may isang nawawalang braso, kaya kitang patayin gamit ang isang galaw. Ang mga mata ni Liao yon ay nagningning ng mabangis, at lumabas siya sa kalangitan sa gabi. Ito ay isang walang katapusang mabangis na liwanag na sumabog, at ang mga alon ng nakakatakot na masamang espiritu ay binalot si Yehan. Kung gayon maaari mong subukan na makita kung may kakayahan kang pumatay sa akin, isang pailay. Malamig ang mukha ni Yehan, ang pagiging target ng walang dahilan at ang pagkuha ng kanyang sariling buhay ay nagdulot na sa puso ni Yehan na biglang mapuno ng intensyon na pumatay. Kamatayan. Bigla, isang makapangyarihang espada ang sumugod kay Yehan sa kalangitan sa gabi. Ang nakakatakot na espadang iyon ay palm unit sa kalangitan sa gabi na parang isang kulog. Laugh.
Ang figure ay gumalaw, ang liwanag ng espada ay kumislap, at gumawa rin ng hakbang si Yehan. Ang pangalawang galaw ng Kangtian Sword Art, Mietian, ay ginamit. Ang liwanag ng practice sword ay namukadkad sa madilim na gabi na mas nakakatakot kaysa sa pag-atake ni Liao Yun. Sa isang iglap, ang dalawang espada ang mga ilaw ay nagbanggaan ng mabilis, at ang matatalas na enerhiya ng espada ay sumabog sa kalangitan sa gabi na parang 1,000 pana. Sa kalangitan sa gabi, ang ekspresyon ni Liao Yun ay nagulat, at nagmadali siyang umatras ng ilang hakbang sa kalangitan sa gabi, ang walang katapusang mabangis na liwanag sa kanyang malamig na mga mata ay namukadkad, at ang mabangis na intensyon na pumatay ay binalot ang kalangitan sa gabi. Talagang minamaliit kita, ngunit mamamatay ka rin ngayong gabi. Matapos ang mga salita, ang figure ni Liao Yun ay kumislap patungo kay Yehan sa kalangitan sa gabi, at isang matalim na liwanag ng espada ang lumitaw sa kalangitan, na pumuputol mula sa kalangitan sa gabi, na may intensyong patayin si Yehan sa kalangitan sa gabi gamit ang isang suntok. Sa iyo lamang. Ngumiti si Yehan, ang lakas ng Liao Yun na ito ay hindi kasing ganda ng isang foil sword, paano niya kaya siyang papatayin? Agad, ang katawan ni Yehan ay nanginginig, at ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay nag-vibrate sa dagat ng kamalayan ni Yehan. Isang nakakagulat na kabayo ang sumulpot mula sa likuran ni Yehan, na nagiging isang nakakagulat na liwanag ng espada, at sumugod patungo sa espada ni Liao Yun, pumunta. Agad, sa ilalim ng titig ng malamig na mga mata sa lahat ng dako, ang pag-atake ni Liao Yun ay pinunit ng pag-atake ni Yehan na parang isang manipis na piraso ng papel. Ang isa pang partido ay nagsuka ng dugo at lumipad palabas. Kuya Ao Yun, sama-sama tayong umaatake at patayin siya. Nang makita na nasugatan si Liao Yun sa kamay ni Yehan, sa paligid ni Yehan, mayroong isang intensyon na pumatay sa mga malamig na matang iyon, at isa-isang figure ang mabilis na pumatay kay Yehan. Chi. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan, ang mga liwanag ng espada ay namukadkad sa buong kanyang katawan, at mabilis na bumaril sa lahat ng direksyon ng kalangitan sa gabi. Agad, ang mga hiyaw ng sakit ay naihatid din sa kalangitan sa gabi, at ang mga silhweta ay lahat ay lumipat pababa sa langit, lumipad palayo. Kabanata 1490. Nang makita ito, ang ekspresyon ni Liao Yun ay lubhang pangit, umalis na kayo, tara na. Matapos sabihin ito, siya mismo ay sumugod na patungo sa malayong kalangitan sa gabi, hindi inaalagaan ang buhay at kamatayan ng kanyang mga tauhan. Sa huli, 4 o 5 tao lamang ang nakaligtas mula sa mga kamay ni Yehan. Nang makita ito, mabilis ding umalis si Yehan sa kalangitan sa gabi. Pagkatapos ng paligsahan kanina lang, kahit na gabi na, unti-unti na itong nakakuha ng atensyon ng ilang tao. Pagbalik sa kanyang silid sa restoran, hindi inisip ni Yehan ang nangyari kanina lang. Maraming tao ang nang-hold up sa kanilang mga tahanan sa madilim na lungsod. Ang mga kalaban ay walang lakas na mang-hold up, kaya hindi natatakot si Yehan sa kanilang paghihiganti. Bukod pa rito, naghahanda na si Yehan para bukas umalis ng maaga sa umaga. Habang nagsasanay si Yehan, isang gabi ang mabilis na lumipas. Maaga kinaumagahan, naghilamaw si Yehan sa kanyang silid at pagkatapos ay bumaba. Matapos kumain ng isang bagay sa restoran, umalis siya sa restoran. Ang panahon ngayon ay napakaganda, maangin at maaraw, kung hindi dahil sa madugong aura ng madilim na lungsod na ito ay magiging isang magandang araw. Pagkatapos umalis sa restoran, naglakad si Yehan mag-isa sa kalye. Sandali, ang kanyang kumunat ang kanyang noo dahil mayroong isang buntot sa likuran ni Yehan na muling nagtatarget sa kanya. Talagang nakakapit, malamig ang mga mata ni Yehan. Ang mga taong ito ay natatakot na hindi sila mahihiwalay sa mga tao noong nakaraang gabi. May mga taong parot-par ito sa paligid. Agad, ang malamig na mga mata ni Yehan ay biglang lumubog, at ang mga tao sa paligid niya, ang isang grupo ng makapangyarihang mga master ay unti-unting lumitaw, na sinasakop ang magkabilang dulo ng kalye, at lalong dumami ang mga master na ito, na lubos na pinalilibutan si Yehan sa gitna. Hoy! Ito ay tao ni Shi Wulei. Mukhang ang batang ito ay may sama ng loob sa tao ni Shi Wulei. Gayunpaman, kinakailangan ba ni Shi Wulei na gumamit ng napakaraming tao upang harapin ang isang pile na nasa rurok ng huling yugto ng Heaven and Human Realm? Nang makita ang lalong dumadaming mga master na lumilitaw sa magkabilang panig ng kalye, ang mga tao sa paligid ay ngumiti ng may pagkauhaw sa dugo at unti-unting umatras. Ang madilim na lungsod ay isang lugar na puno ng madugong pagpatay anumang oras at saan man, at ang mga ganitong bagay ay hindi bihira. Ang mga mata ni Yehan ay unti-unting naging malamig. Mayroong marahil 40 o 50 eksperto sa paligid niya.
Nakaharap sa ganitong uri ng labanan, si Yehan ay walang gaanong tiwala. Bukod pa rito, alam ni Yehan na ang tamang Panginoon ay hindi pa lumilitaw. Si Shi Wulei ay nandito na. Sa oras na ito, sa harap ni Yehan, mayroong isang pagsabog ng kaguluhan, at ang mga taong hamarang sa landas ni Yehan ay lahat ay nagbigay daan, at pagkatapos, sa paningin ni Yehan, isang lalaki na may sibat sa kanyang kamay at nakasuot ng ang babae sa pilak na roba ay lumabas na may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Ang babae ay may mabangis na tingin sa kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay puno ng isang makapangyarihang aura. Mayroong isang mabangis na peklat sa kanyang mukha na parang jade, na mukhang lubos na mabangis, na may mga pagsabog ng mapang api na hininga inilabas mula sa kanyang katawan, ang lakas nito ay lubos ding nakakatakot. Sa pamamagitan ng liblib na kapaligiran. Habang tinitingnan ang babaeng lumabas na may mahabang sibat sa kanyang kamay, nakasuot ng pilak na roba, na nagpapakita ng isang makapangyarihang hitsura, ang mga mata ni Yehan ay nagyelo. Ang babaeng ito ay naging isang master ng pag-iisa. Huminga ng malalim si Yehan, at patuloy na tumingin sa likuran ng babae. Sa likuran niya, nakita ni Yehan si Liaoyon na sumalakay sa kanya noong nakaraang gabi. Gayunpaman, sa pagkagulat ni Yehan, sa likuran ng babae, mayroon ding 2 taong kilalang kilala ni Yehan na nakatayo doon. Sa likuran ng babaeng nakapilak na roba, bukod kay Liaoyon noong nakaraang gabi, nakita rin ni Yehan ang 2 taong lubos niyang kakilala. Nagdulot ito ng labis na pagkagulat kay Yehan na makikilala niya sila sa madilim na lungsod. Ikaw ba ang pumatay sa akin sa Wulaiman noong nakaraang gabi? Si Shi Wulei ay may hawak na pilak na sibat sa kanyang kamay, na nagpapakita ng isang makapangyarihang hitsura, na nakatitig kay Yehan na may lubos na malamig na mga mata. Si Yehan ay binalot at umalis, na pinipigilan ang katawan ni Yehan na parang isang pagkabaliw, na nagpapahirap sa kanya na huminga pa nga. Yehan? Ikaw iyon. Gayunpaman, nang ang katawan ni Shi Wulei ay puno ng malamig na hangin, isang lubos na nagulat na tinig ang nagmula rin sa likuran ni Shi Wulei. Ngumiti si Yehan at sinabi, Kuya Daotong, Kuya Xiao, bakit kayo napunta sa madilim na lungsod na ito? Ang 2 kakilala sa harap ni Yehan ay walang iba kundi sina Daotong at Xiao Yuangang mula sa Great Chu Dynasty. Bukod pa rito, matapos ang ilang sandaling hindi magkita, sina Daotong at Xiao Yuangang ay sumira na sa kaharian ng pagkakaisa. Kilala mo siya? Walang pakialam na tanong ni Shi Wulei. Ate Wulei, sa tingin ko ito ay isang hindi pagkakaunawaan, siya ang aming kaibigan. Ngumiti si Xiao Yuangang, at pagkatapos ay ang 2 sa kanila ay naglakad na patungo sa posisyon ni Yehan. Nang nasa larangan ng digmaan ng Sword Demon sila, kung si Yehan ay wala doon, sa ilalim ng pagsugpo ni Pei Zhongchan at Wang Sheng, maaaring nawalan sila ng buhay. Para kay Yehan, nagpapasalamat sila, at itinuturing si Yehan bilang isang tunay na kaibigan, at hinahangaan ng isa't isa mula sa kalaliman ng kanilang mga puso. Nang makita ang eksena na ito, ang nagyayelong mukha ni Shi Wulei ay bahagyang lumambot, at ang makapangyarihang aura ay unti-unting nawala. Gayunpaman, nang makita ito ni Liaoyon, ang kanyang ekspresyon ay naging pangit sa isang iglap, at mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Ano kaya ang isang tao, dahil sina Daotong at Xiao Yuangang ay sumali sa Wulaiman, ang katayuan ni Liaoyon sa Wulaiman ay medyo bumagsak. Ate Wulei, pinatay niya ang aming mga tao. Pangit ang ekspresyon na sabi ni Liaoyon. Nang marinig ito, parehong lumingon sina Daotong at Xiao Yuangang upang tumingin kay Liaoyon, at sinabi, pagpatay, sa tingin ko hiniling mo iyon. Ano ang pinag-uusapan mo ng pagkain ng mga bagay na gumagapang sa loob at labas? Malamig ang ekspresyon na titig ni Liaoyon kina Daotong at Xiao Yuangang. Sige, tumigil na kayo sa pagtatalo. Sinigawan ni Shi Wulei, tumingin kay Yehan at sinabing kalmado, para sa kapakanan ng 2 ito, hahayaan kong huwag kang galawin ni Shi Wulei, ngunit ang taong pumatay sa akin ay palaging mapaparusahan. Sasabihin ko sa iyo, dalhin mo siya. Matapos sabihin iyon, si Shi Wulei ay lumingon at direktang umalis, lubos na makapangyarihan, ang mga tao sa paligid ay tumitig kay Yehan, at hindi binigyan siya ng anumang pagkakataon na makatakas.